Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lilet, may natuklasan na sikreto ni Dr. Cifra. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Annalyn, sinabi na kay Zoe na nagkita sila ni Dax. Isa pa nga ay niligtas pa daw siya nito sa holdupper na muntik na siyang saktan. Napagtanto daw ni Annalyn na kahit maraming maling ginawa si Dax ay alam niyang may mabuting puso pa din itong si Dax. Pero sinabi din ni Annalyn na pinaiwas na niya si Dax kay Zoe at wag na wag nang magpapakita pa kahit kailan kay Zoe. At sana daw ay pakinggan at sundin siya ni Dax. Nagulat naman si Zoe kay Annalyn dahil sa ginawa niya at sinabi niya kay Dax. Pero sinabi ni Annalyn na yun naman daw ang gusto ni Zoe, kaya siya nakipaghiwalay kay Dax. Kaya naman wala nang nagawa itong si Zoe dahil tama naman si Annalyn na wala siyang magiging future dito kay Dax dahil si Dax nga ay isang kriminal. Samantala, tuluyan na ngang ibabaon sa limot ang sikreto nitong si Zoe at ito ngang si Dax na sila talaga ang magkarelasyon at si Dax ang ama ng pinagbubuntis ni Zoe dahil malabo na nga daw na magkabalikan ang dalawa dahil sa ayaw na ni Zoe na makita itong si Dax at nakipaghiwalay na nga ito. Namasyal naman si Annalyn at Doc Lindon. Tinanong ni Doc Lindon si Annalyn kung nakausap na ba niya si Zoe tungkol sa natuklasan nila. Pinakiusapan ni Annalyn si Doc Lindon. Nakalimutan na lang nila kung ano man ang nalaman nila tungkol sa pinagbubuntis ni Zoe. Sumang-ayon naman itong si Doc Lindon kung yun daw ang gustong mangyari ni Annalyn dahil susuportahan niya lang daw si Annalyn kahit na anong mangyari. Habang namamasyal nga sila at nag-uusap tungkol kay Zoe, may biglang nag-text kay Annalyn, isang unknown number. Gulat na gulat si Annalyn sa nabasa niya. Nagtataka si Lindon kung bakit nagulat si Annalyn at kung bakit may problema ba. Pinabasa naman ni Annalyn kay Doc Lindon ang text ng unknown number. Kaya naman natakot si Annalyn. Sinabihan niya si Doc Lindon na gusto niyang puntahan si Zoe dahil natatakot siya sa maaaring mangyari kay Zoe. Hindi daw siya mapapakali kapag hindi niya nabantayan si Zoe. Samantala, nagpunta ng mall si Zoe at si Doc Cifra para sundin ang utos ni Madam Chantal. Nasubukan nilang mag-dinner ng sabay para makilala nila ang isa't isa. Nang matapos na nga silang kumain, nag-aaya na nga si Zoe na umuwi dahil nagawa naman na daw nila na mag-dinner ng sabay. Pero ayaw pang umuwi nitong si Doc Cifra. Gusto niya pa daw na makasama si Zoe at mamasyal muna daw sila sa mall. Gusto ni Doc Cifra na dumaan sila sa drugstore para bumili ng vitamins ni Zoe. Pero nagsungit lang si Zoe dahil nakakalimutan daw ba ni Doc Cifra na doktor siya at may access siya sa may vitamins sa Apex. Nadismaya naman si Doc Cifra sa mga sagutan ni Zoe. Sinabi ni Doc Cifra kay Zoe na huwag ka naman maging ganyan sa akin. Nag-e-effort na nga ako sa'yo. Pero hindi naman naniniwala si Zoe sa mga efforts ni Doc Cifra dahil alam daw ni Zoe na sinusunod lang daw ni Doc Cifra ang lola niyang si Chantal dahil siya lang din naman daw ang magbe-benefits ng ginagawa niya. Sumagot naman si Doc Cifra. Sinabi niya kay Zoe na at least nag-e-effort ako at inaalagaan kita. Gusto kong ma-inlove ako sa'yo. Kaya kung pupwede daw ay wag siyang sungitan ni Zoe. Wala nang nagawa si Zoe kundi ang sumakay sa mga sinasabi ni Doc Cifra. Nang utusan nga ni Doc Zoe, itong si Doc Cifra na kumuha ng wheelchair. Nagpag-isip-isip nitong si Zoe
kung tama ba na mag-settle na siya dito kay Gabi. Pagkakuha nga ng wheelchair, iniwan muna saglit ni Doc Sifra si Zoe para magpunta ng CR. Hindi akalain ni Zoe na darating itong si Dax at tinulak ang wheelchair nito palayo. Nagtataka si Zoe kung saan siya dadalhin ni Dax. Bumulong naman si Dax at dito kay Zoe na itatakas kita. Hindi nga makahingi ng tulong itong si Zoe dahil kapag ginawa niya yon ay malalagay sa panganib ang pinakamamahal niyang si Dax. Kaya naman hinayaan na lang niya si Dax kung saan man siya dalhin nito. Pagkabalik ni Doc Sifra, galing na pinuntahan niya, nakita niyang wala na nga si Zoe, kaya buong akala niya nga ay iniwan na siya nito at umuwi. Pero dahil na-curious siya kung nasaan si Zoe, pinagtanong-tanong niya kung saan nagpunta ang kasama niya. Sinabi sa kanya na nagtitinda na sumama daw ito sa isang lalaki at tinulak daw ang wheelchair nito palayo. Habang naghahanap si Doc Sifra, tumawag sa kanya si Madam Chantal. Kinamusta ni Madam Chantal kung kamusta ang lakad nilang dalawa ni Zoe. Nalaman ni Madam Chantal na iniwan ni Zoe si Doc Sifra at sumama ito sa ibang lalaki. Yun nga daw ang sabi ng nakakita kay Zoe. Kaya naman pinahanap ni Madam Chantal kay Doc Sifra si Zoe dahil baka kinuha na naman ito ni Dax at sumama na nga ng tuluyan itong si Zoe kay Dax. Samantala, sa Apex naman, dumiretso itong si Doc Sifra. Imbis nga na hanapin si Zoe sa mall kung saan siya huli nitong kasama. Nakipaglandian si Doc Sifra sa nurse ng Apex habang nawawala nga si Zoe. Habang nakikipaglandian nga itong si Doc Sifra, ay hindi niya napansin na paparating sila Lynette at Chang Susan. Kaya naman nang makita ni Chang Susan na nakikipaglandian si Doc Sifra sa nurse, ay agad naman niya itong sinigawan. Pinagalitan ni Chang Susan si Doc Sifra at sinigawan na, "Hoy babaero, ikakasal ka na ng bababae ka pa." Dinipensahan naman ni Doc Sifra ang sarili niya at sabi niya kay Chang Susan na wala siyang ginagawang masama. Pinaglaban naman ni Lynette na nambababae siya at huling-huli daw nila ito sa akto. At nambabae pa daw ito kahit manganganak na nga itong si Zoe. Nagulat naman ang nurse na kalandian ni Doc Sifra. Nagalit siya kay Doc Sifra na hindi niya sinabi dito na magkakaroon na pala ito ng anak. Kaya naman todo deny itong si Doc Sifra sa sinabi ni Lynette. Nagulat sila Lynette nang madulas si Doc Sifra. Sinabi niya sa nurse na hindi ko anak yun. Kaya naman hindi alam nila Lynette kung ano ang magiging reaksyon nila sa sinabi ni Doc Sifra. Ano pa kaya ang palusot na sasabihin ni Doc Sifra sa pagkadulas niya ng pagsasabi ng totoo? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!